Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang natin itong sabihin nating sarswelang budget hearing. Ito, bicameral na po ito. Ito na yung after ma-aprobahan ng budget sa first hearing, aakit na to sa bicameral. So, kumbaga ito, formality na lang to. So, na-aprobahan na sa unang pagdinig. So, parang at least doon mga 90% na sigurado na approve na yung budget ng departamento. Especially ito, pinag-uusapan dito, DPWH. So, na-aprobahan na to sa unang reading pa lang, hindi pinagpawisan yung nag-sponsor, hindi pinagpawisan yung secretary. So, nakalusot kagad yung budget nila nang walang kahirap-hirap. Hindi kagaya sa nangyari sa OBP na talagang pinadaan nila sa butas ng karayom at umabot pa ng second round. After na second round, tinapyasan yung budget. So, nagtagumpay, siguro in a way, nagtagumpay sila para ibaba lang yung budget. Pero yung sinasabi nilang isisiro budget nila kasi may mga kongresista na yun ang gusto nilang mangyari, zero budget yung OBP, pero hindi sila nagtagumpay. So, ang nagtagumpay pa rin si VP Sara. Pero, hindi pa rin naman yun, kumbaga, hindi pa kasiguraduhin yun na talagang nasa 700 million lang yung magiging budget niya. Pwede pa yung bumaba, pwede pa yung tumaas. So, siyempre, may mga senador na inilalaban na ibalik sa dating amount yung budget ng OBP. So, anyway, hindi yun yung magiging topic natin. Ang topic natin dito yung ano sa DPWH. So, ano lang yung naging pasada lang yun yung nangyari. So, kasi sabi ni VP Sara na sarswela lang yung nangyayari ngayon sa budget deliberation, sa budget hearing. Kasi kung iisipin nyo, kung gaano sila naging kahigpit doon sa OBP, ganoon naman yung luwag nila rito sa DPWH. So, naaprobahan yung budget ng DPWH nang hindi pinagpawisan at may nag-motion pa na dagdagan pa yung budget ng DPWH dahil daw sa palagay nila kulang pa yung pera daw na hawak ng DPWH para sa kanilang flood control project kaya daw binabaha pa ang Metro Manila. So dito, ito na naman yung script na although tama naman yung ginagawa nitong Makabayan Black, lalo na to si Arlene Rosas, na questionin. So, hindi lang natin alam kung talagang bukal sa loob yung kanyang pag-question or totoo yung nangyayaring sarsuela na to, yung itong pakitang taong hearing na to. Kasi kung papansinin niyo, ang layo nung ambience ng yung simoy ng hearing na to doon sa nangyaring hearing ng OBP. So dito parang question and answer lang tulad ng hinihingi nga ni BP Sara, ganun 'di ba dapat question and answer tungkol doon sa budget ng OBP. So nagkaroon ng personalan. So dito tanungan lang. Pero may punto pa rin. Maganda pa rin naman yung nangyari dito kasi mas lalong makikita rito yung kaplastikan ng uh, budget hearing. At dito makikita nyo rin na may pinapaboran din dito sa budget na to kasi halatang hindi pinag-aralan ng nag-sponsor ng DPWH. Kasi hirap na hirap siyang sagutin eh. Parang ganito yan eh. Ang hirap idepensa ng isang bagay kung alam mo yung totoo. Ang hirap magsinungaling kung alam mo yung nangyayari. So tulad nito, panoorin po natin itong hindi maisagot o hindi kumbaga hirap na hirap ipagtanggol ni Stella Kimbo, yung DPWH kasi for sure sa sarili niya alam niya malaki yung sablay ng DPWH. Pero inaprubahan pa rin yung budget. Pero dito maganda pa rin naman yung ginawa nito ni Arlene Rosas. Credit pa rin sa kanya to kahit paano kasi maganda pa rin na naipakita niya kung ano yung tunay na kulay ng mga mambabatas natin. Kaya sisimulan natin yan kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV,
pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong sarswelang budget deliberation sa bicameral ni Arlene Brosas tsaka ni Stella Kimbo. So, ito, magkakampi to nung ng pagbusisi sa budget ni VP Sara. Ngayon, mukhang katapano magka-clash hindi naman magka-clash, pero makikita mo na na kahit paano question nitong Gabriela Party List yung budget ng DPWH. So panoorin po natin to. Spending pa rin, Madam Speaker. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management. So, sa loob ng 2 taon, nagpondo ang DPWH ng more than 500 billion para sa flood control project. Isipin nyo 2 taon, 500 billion pesos ang sinunog ng DPWH, pero still nakalusot yung budget nila nang hindi pinagpawisan. Samantalang kay BP Sara, ano ang issue? Confidential funds na hindi naman sinabi ng COA na mali or nilustay yung pera. So pinagpapaliwanag lang yung OBP para patunayan yung kanilang pinagkagastusan. Pero kumbaga issue sa kanila yung 75 million pesos na ginastos lang daw sa loob ng 11 days. Kung isipin mo, 11 days na naman, 725 million na inubos in 11 days. Tapos na-plug down ng COA. Diba? Medyo katapano questionable nga naman kung titingnan mo. Pero isipin mo ito, DPWH, nakalusot kagad yung budget. In 2 years, ang sinunog na pera is almost 500 billion pesos. Lusot ang budget na hindi pinagpawisan. Tapos, binabaha pa rin ang buong Metro Manila kahit na meron silang 5,521 na flood control project na natapos na iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos nung kanyang zona. Tapos sumablay nung dumaang bagyo, sumablay yung DPWH, imbis na kondenahin o sabihin natin latayan ni Bongbong Marcos dahil ipinahiya siya sa kanyang SONA speech, ipinagtanggol pa ang DPWH dahil daw hindi na raw akma yung ginawang flood control project ng DPWH sa climate change. Kaya daw siguro binaha pa rin yung Metro Manila. Kita nyo yung pagkakakumpara na imbis na kondenahin mo yung sablay na gawa ng tao mo dahil napahiya ka, ikaw pa mismo yung magtatanggol dun sa DPWH sa kapalpakan nila. So, dito, kini-question ni Arlene Brosas na despite na 500 billion yung ginamit ng DPWH sa loob ng 2 taon, anyari, bakit daw binabaha pa rin ang NCR? Management program nito, Madam Speaker. Parang hirap na hirap sagutin si Stella Kimbo, no? So, dito, magpapatunay lang na alam niya, may problema ang DPWH. Alam niya. Ang problema lang, hindi niya alam kung paano niya pagtatakpan. Dito kasi parang totoo nga yung sinasabi ni BP Sara na alin. Sabi niya, sa DepEd, di ba? Sabi niya, yung budget daw doon sa repair ng classroom or pagpapagawa ng classroom, may kongresistang lumapit sa kanya at hinihingi yung budget. O yung parte nila doon sa budget na yun, hinihingi. Ina-arbor, kumbaga. So, pag in-arbor yung budget, ibig sabihin, mababawasan yung
pondo mo para sa pagpaparepair, pagpapagawa ng classroom. So, isa yon sa mga nakita ng COA na nangyari sa DepEd during BP Sara term. Dahil konti lang daw yung napagawang classroom during ng kanyang pamamahala. So, doon natin nakikita kung bakit konti lang. Dahil nga kinuha ng congressman yung budget para doon sa pondo ng pagpapagawa ng classroom. So dito, same thing ang nangyayari rin siguro sa DPWH na napakalaki ng pondo. So posible rin na may umarbor din ng budget sa DPWH kaya siguro sablay yung pagkakagawa ng flood control project. Hindi natin alam kung talagang merong ginawang flood control project or sinabi lang nilang meron. Diba? Pwedeng sinabi lang nila. Kasi normally, yung nangyayari dyan, nagsasubmit lang sila ng feature ng accomplishment report nila. Tapos pag na-plug down ng COA, magpapaliwanag lang. So, walang accountability nangyayari. Yun yung problema. So, dito, hindi natin alam kung sino yung congressman na pwedeng lumapit din sa DPWH para kunin yung komisyon nila. Kasi kung doon nga sa DepEd, isipin mo, Vice President na ang umahawak, ha? Ang lakas ng loob ng congressman na to na lumapit doon para kunin yung komisyon nila. Eh ano pa kaya dito sa DPWH na inappoint lang to ng Pangulong ng Presidente na ang umahawak ng budget nila o nagbibigay ng project eh ang mga kongresista. So, posible nga na totoo yung sinasabi ni BP Sara, yung kalakaran na may nangunguha ng komisyon na kongresista. Hindi natin sinasabing si Stella Kimbo yun, ha? Ang punto lang dito, yung sinabi ni BP Sara. Kasi dito, hirap na hirap ditong sagutin kagad ni Stella Kimbo yung tinatanong sa kanya ni Arlene Rosas. Biruin nyo, umabot ng ilang segundo. More than 30 seconds siguro bago siya sumagot. At hindi pa siya sigurado sa kanyang mga sagot. Kaya tuloy natin. Alam Ah, natin ah, na ano, merong ano, nagkaroon ah, ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. alam niya, marami sa plano ng DPWH ang hindi natupad. Pero still, binigyan pa rin ng budget. Marami hindi natupad, may nag-motion, dagdagan pa raw yung budget ng DPWH. Kita niyo yung logic. Hindi na nga natupad yung project na dapat gawin nila. Imbis na questionin ninyo kung bakit hindi natupad yun, dinagdagan nyo pa yung budget. Bakit? Yun yung tanong doon. Diba? Bakit nyo pa dinagdagan? Hindi na nga nila nagagawa yung project, yung mga dapat nilang gawin. Dinagdagan nyo pa ng budget. So, ibig sabihin, pag dinagdagan mo yung budget ng DPWH, posible na madagdagan din yung hinihinging komisyon na kung sino man yung kongresista nakatoka para kunin yung komisyon para sa DPWH. Siyempre, kung mas malaki nga naman yung budget na na ilalagay mo diyan, siyempre mas malaki yung komisyon mo. Tulad nun sa DepEd, 'di ba? Sabi ni BP Sara, yung pondo na 5 billion kinuha. Yun yung hinihingi ng dalawang congressman. Isipin nyo magkano ang pondo ng DepEd sa classroom is around 24 billion pesos. Pero ang kinukuha doon, 5 billion. Eh, itong DPWH, 500 billion pesos sa loob ng 2 taon ang sinunog. At ngayon, yung budget nila ngayon is 900 billion sa taong ito. So, almost 90% siguro yung itinaas ng budget. So, magkano ang kukunin na komisyon dito ng kongresistang ito? Kung sino man ito ang congressman, wala tayong tinutukoy.
Pero kung titingnan mo yung kwento ni BP Sara, posibleng may kumuhang komisyon na kongresista rin. So, magkano ang makukuha nito dun sa 900 billion pesos? Diba? Considering na hindi nagawa ng DPWH yung kanilang proyekto. Isipin nyo yun. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan. Oh, alam niya, nilihis yung proyekto. Alam niya na kailangan daw pagtuunan ng pansin. Ang tanong, ginawa ba ninyo during ng budget deliberation? Hindi. Tuloy. At this point in time, I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. At tingin ko ang NEDA naman I share your frustration daw. Pero magkasama itong Makabayan Black at si Stella Kimbo, nung time na dinideliberate yung budget ng DPWH. Pero pinalusot nila. Di ba? Kita niyo yung kaplastikan. Na galit kayo doon sa Office of the Vice President dahil hindi daw pinaliwanag ni VP Sara kung paano ginastos yung 725 billion sa loob ng 11 days. Gigil na gigil kayo doon na bakit ganun yung nangyari. Samantalang itong DPWH lantaran. Alam ninyo mismo, kayo mismo, nagsasabi, aminado kayo, nakita na ninyo na hindi nasunod, inilis yung proyekto. Pero nung ginawa nyo, dinagdagan nyo pa yung budget ng DPWH. Bakit? at this point in time ay nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And of course, Nung sila daw ay nag-usap, handa naman daw nilang balikan. Kung ano man yung dapat nilang balikan pagkakamali. So doon, binigyan nila ng second chance. Yung DPWH na ayusin yung kanilang pagkakamali. Pero kay BP Sara, wala nang second chance. Sa kanila, guilty ka na kaagad, nilustay mo yung pera, yung 725 billion sa 11 days. So, wala ka nang, sabi nga ni Saldi ko, di ba? Wala nang karapatang bigyan daw ng budget si BP Sara kasi nilustay lang naman daw sa loob lang daw ng 11 days. Pero yung DPWH, na alam nila na malaki yung kapabayaan, is pwedeng bigyan ng second chance. Sa babalikan naman namin, naayusin na lang po namin. Kaplastikan, yung nangyayari talaga. Totoo yung sinasabi ni BP Sara, yung nangyayari sa budget deliberation na yan, is kaplastikan na lang. Kapag ikaw ay administration, lusot yung budget mo na hindi ka pagpapawisan. Pero pag ikaw hindi nga parte ng administration, dadaan ka sa butas ng karayom, kailangan mo munang lumuhod sa mga mambabatas, sa mga kongresista, para aprubahan yung budget na gusto mo, na hindi nila nagawa kay BP Sara. Ang ending, pinagtulungan daw sila ni BP Sarang mag-isa. So, 47 yung kongresistang nakaupo dun sa budget deliberation, nag-iisa si BP Sara, ang kanilang sigaw, binuli kami ng Vice President ng mag-isa. So, pinagandaan nila nung second round na babawian nila si BP Sara. Naka-ready na sila. Talagang kuyog to. Sabi na, kuyugin natin to. Sigurado hindi gula pa ito. Ang ending, sila pa yung napikon kasi hindi sila sinipot ni BP Sara. So, nasayang lang yung effort nila. And ending, bitigyan pa rin naman ng budget si BP Sara. So, nakita nyo yung proseso ng pagbibigay ng budget sa Vice President na talagang dinaan nila sa brasuhan. Nag-flex sila ng kanilang muscle, kumbaga, ng kanilang kapangyarihan para ipitin yung budget. Samantalang itong DPWH, aminado sila. Kitang-kita nila yung kapalpakan. Pero inaprubahan nila at dinagdagan pa ang budget ng DPWH. syempre sa ngayon ay ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa Plastic. Yun lang ang masasabi ko. mga ibang hearings katulad ng COA
ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa Di ba? Yan din yung puna nila sa sa DepEd na ibinabato kay VP Sara kung bakit mabagal din daw yung pagproseso ng mga programa niya. So nakikita niyo yung pagkakaparehas ng DPWH tsaka ng DepEd. So kung totoo yung aligasyon ni VP Sara dun sa DepEd, so posibleng totoo rin yung or parehas din yung nangyayari sa DPWH na kaya mabagal yung pag-usad ng proyekto ng DPWH dahil may nangungumisyon na mambabatas na hindi pa pinapangalanan ni VP Sara. Siguro ano na yun, para sa exciting part na yun. Sa pandiinan siguro yun. Baka nga kinakabahan na yun yung kongresista na yun na kasi akala nila since si VP Sara part ng administration, madali nilang makukuha yung komisyon nila na pwede silang lumantad. Dahil sa hindi nila kilala si VP Sara, nagkamali sila doon, mukhang ito ngayon yung nagiging bala ngayon ni VP Sara na antayin natin kung anong mangyayari kung magpapatawag ng Congress or Senate hearing tungkol dito sa aligasyon niya. Pero kung titingnan nyo, parang hindi binibigyan ng pansin. Isipin nyo mabigat yung aligasyon ni VP Sara pero base na rin dito kay Arlene Brosas sa mga nakarang interview niya, mukhang wala naman silang plano na paimbestigahan to kasi bakit? Yung tatabaan congressman Ang binabanatan dito si Saldico saka si Speaker Romualdez. So bakit sila magpapatawag ng Congress hearing kung ang maiipit dito is kapwa nila kongresista? Same thing din sa Senado, mukhang parang wala pa tayong naririnig na hearing tungkol dito sa aligasyon ni VP Sara. Kasi medyo busy sila dito ngayon kay kay Buloy, kay Alex Guo. So yung budget hindi masyadong napag-uusapan yung issue. Pero ang sabi lang ibabalik daw nila yung budget ni VP Sara pero hindi yun yung punto Ang punto dito, yung aligasyon niya kung bibigyan ba ng pansin. Considering budget ng buong Pilipinas yung pinag-uusapan, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan doon na kinukuha lang daw ng mga mambabatas natin. So, hindi natin alam kung magkakaroon ng hearing. Pero sabi nga ni Ted Filon doon, na sana magkaroon kasi national issue to. Kasi pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Ngayon, balik tayo dito. Si Stel Kimbo, alam mo, tapos na tayo Kita mo yung kaplastikan na alam nila, ang dami ng problema, ang dami ng gusot ng DPWH. Pero bakit ganito lang yung pag-approach nila dito sa problema ng DPWH? Hindi nila binibigyan ng importansya. Kahit nalantaran na yung mga kapalpakan, yung pagsisinungaling. Ito, may lantarang pagsisinungaling kasi sinasabi nila 5,521 flood control project na natapos. Tapos may susunod pa raw na matatapos na another 5,000. So ano-ano doon yung mga totoo, alin doon ang hindi? Yun ang tanong doon. tingin ko baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan and at the same time yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasi Hirap na hirap si Kimbo ipaliwanag yung kanyang side para dito. river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans. Anyway, dito pinapakita lang naman natin dito na yung sinasabi ni VP Sara na
ang budget deliberation is talagang sarsuela lang, na ito ay pakitang tao lang na talagang hindi naman siniseryoso ng mga mambabatas natin. Kasi tulad yan, ito yung pinakamalaking example dyan ng comparison. So alam nila, ang DPWH gumagastos ng malaki pero walang nangyayari. Hindi man lang nila, binusisi nila pero hanggang doon lang. Hindi talaga nila binantayan o hindi nila nababantayan. Hindi nila binibigyan ng striktong, alam nyo yun, talagang pagtutuunan ng pansin. Kasi ito yung isa sa pinakamalaking budget na binibigyan. Pero still, tapon lahat ang pera ng taong bayan. Siguro dahil nga totoo yung sinasabi ni VP Sara, hindi natin sinasabing ano pa di ba? Hindi natin sinasabing confirm. Pero kung pagbabasehan lang natin yung kwento niya, na may congressman na lumapit para kunin yung budget ng DepEd. So, malaki rin yung posibilidad na ganito yung nangyayari sa lahat ng departamento ng gobyerno natin, hindi lang sa DPWH, hindi lang din sa DepEd. So, ano-ano ba yung malalaking budget diyan? Department of Transportation, DOTR, Department of Agriculture. So, ang lalaki ng budget ng mga yan. So, posible, diyan sa mga departamento niyan, may mga nakatoka ring mambabatas na kumukubra ng kanilang komisyon or komisyon para paghati-hatian din nila. Kasi, hindi naman kikilos yung dalawang yon kung wala yung basbas or wala yung, sabi natin, walang kinabibilangang grupo. Hindi natin alam kung talagang ito ay alam ng speaker, hindi natin alam kung ito ay demanding kay Saldico. Posible rin talagang may ibang grupo na humahawak. Parang ganun, parang halimbawa, para maging play safe sila, pwede silang gumawa ng isang departamento. Ano to, internal lang na departamento na every department na pwede nilang kuha ng komisyon, doon mo nila ipapasok yung budget. Halimbawa, may nakuha sila sa DepEd na 5 billion, di ba? So dito muna lalagay muna nila sa parang savings nila. So pag nakakuha na sila sa mga ganung departamento, pag naipon na, sa kanila bibiyakin yan hati-hati. So pwedeng ganun. So yun dapat yung imbestigahan. Kung totoo yung aligasyon ni BP Sara. Pero sa nga, hindi natin alam kung yan ay mabibigyan ng pansin. So, abangan natin. So, dito, pinakita lang talaga natin dito na totoo yung sinabi ni BP Sara na kapag ikaw ay hindi parte ng administrasyon, dadaan ka sa butas ng karayom. Pero pag ikaw part ng administration, walang kahirap-hirap na lulusot ang iyong budget. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.